Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang seryosong trabaho. Pero kahit ganon, sa pagiging ama o ina ay hindi mo kailangang maging perfecto. Sabi pa, kailangan mo lamang ay maging klase ng magulang na totoo. Ikaw kabarangay, anong klase kang magulang sa anak mo? Dear Papa Dudut, inggit ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagiging judgmental tayo sa mga tao. Dito nagsisimula ang pagkakaroon natin ng insecurity, takot at pangamba sa mga bagay-bagay. Ganito ako noon, pero sa tulong ng mga salita ng Diyos ay nalinawagan ako sa pag-iisip ko at unti-unti ko ring natanggap ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. Ako nga pala si Sandro, 33 years old at isang ama. Lumaki ako sa isang Christian family kaya maagang naituro sa amin ang mga salita ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit tuwing naghahanap ako noon ng karelasyon ay isa sa mga standard ko ay dapat kilala ng isang babae ang Diyos. Dapat ay marunong siyang magdasal, nagbabasa ng Biblia at nagpupunta ng simbahan. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng ganong klase ng tao. Halos karamihan ay liberated na ang buhay at minsan ay nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba nga ay hindi man lang magawang maglaan ng oras para makabisita sa church at magpasalamat para sa kanilang buhay. Mas importante sa kanilang mga lakad nila sa labas kasama mga kaibigan o kung ano pa man. Hindi ko naman po kinokondina ang ganong klase ng pamumuhay, Papa Dudut. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila ay wala na akong karapatan para manghimasa. Ang sa akin lang ay hindi silang nararapat para sa akin. Akala ko noon ay may hirapan ako sa paghahanap ng babaeng para sa akin. Hanggang 8 years ago ay isang babae ang nakilala ko na pasok sa ugaling hinahanap ko, Papa Dudut. Без мозгов любите теперь настоящих мужиков. По снег кружится и летает, ложится и тает. А у сережки не бывает, ни с кем не бывает. А снег кружится Oo, и nandito ako sa may exit ng park sa may bandang north. Basta kapag nakita nyo na yung bench na may nakaupong babae nakaitim, ako yung katabi niya. Ha? Sorry, kausap ko yung kaibigan ko sa phone. Basta, aantayin ko kayo rito ah. Naka-blue ako. Babay na. Dalian nyo. Sorry, nadamay ka pa. Kanina pa kasi ako hinahanap ng mga kaibigan ko eh. Naliligaw na yata sila. Okay lang. The Purpose-Driven Life ba yung binabasa mo? Aha, bakit? Yung original version ba o yung bago? Hindi ko sure. Meron bang bagong version nito? Oo, meron. Kapag yung original, may 5 purpose lang yun. Pero yung latest version, may dinagdag pa silang 2 purpose. Yung original siguro to kasi 40 chapters lang to eh. Okay. Pagkatapos mo niyan, magandang basahin mo rin yung bago. 42 chapters yun. Sige, try ko maghanap dun sa bookstore kung meron. Maganda ring basahin mo yung The Purpose-Driven Church. Para sa mga pastor talaga yun, pero pwede rin naman para sa mga normal na tao. Marami kang matututunan dun. Niragaluhan ako nun ng pastor namin dati. Ang sequel nun ay ang binabasa mo ngayon. Bakit? Wala. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking obsessed sa self-help books. Ha? Bakit? Wala na bang lalaking ganun ngayon? Marami pa kami, hindi lang halata. Mukhang sa maling lugar pala ako naghahanap eh. Dito lang pala ako sa park makakakita ng lalaking mahilig din magbasa ng libro. Marami kasing libro sa bahay nung bata ako kaya lumaki rin akong mahilig magbasa. Pero hindi self-help book ang The Purpose-Driven Life. Yung writer niyan mismo ang nagsabi,
Kasi hindi tungkol sa yung libro, kundi tungkol kay God. Kaya self-help book man tong binabasa ko o hindi. Nice to meet you. I'm Eliana. Sorry, ako si Sandro. Sorry, hindi na tuloy ako nakapagpakilala. Okay lang. Mas interesting talaga ang mga libro kaysa sa akin. Interesting ka rin naman. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagbabasa in public. Karaniwan kasi, sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang klaseng tao. Meron din palang ganon in real life. Feeling main character ako eh. Pero buti naman nakakaya mo mag-focus sa binabasa mo. Ang ingay dito sa park. Maraming distractions. Sanay na ako. Mas tahimik nga dito kasi sa bahay. Doon kasi maraming bata. I see. So, lagi ka rito? Minsan, kapag gusto ko magpahangin, kung gusto kong mapag-isa at magkaroon ng peace of mind, dito ako nagpupunta. Ganun ba? Mukhang ang tahimik pala ng buhay mo. Akala mo lang yon. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Sa mga libro na nga lang talaga ako sumasaya. Pero, nakakatuwang makakita ng tulad mo na nagsisik ng guidance kay God, ha? Sa panahon kasi ngayon, marami nang nakakalimot sa Panginoon eh. Isang bagay na nagturo sa akin ng mga magulang ko. Dapat never ako makalimot sa Diyos. Tama naman. Tagalito ka lang din ba? Hindi, galing akong Paranaque. Anong ginagawa mo rito? May lakad kami ng mga kaibigan ko. Dito raw yung meeting place. И пилами Kaso kanina рвут pa ako виноград. paikot-ikot. Di na kami nagkita-kita. Kaya Где pala nabanggit молчат mo ko sa партизаны kausap ko и kasi ako yung дети landmark mo. стреляют в Naka-all black ka kasi солдат. kaya mabilis ka lang makita. Yan na yata sila? Sila na ba yan? Saan? Ayan o, yung tatlong lalaki na palapit na sa atin. Kanina pa tayo tinuturo eh. Sila na nga yan. Sige, may iwan na kita. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Этот день гонит Walang нас problema. по пустым Nice meeting you, площадям Nice meeting городов. you too. Papadudod si Где Eliana, yung сжигали tipo тебя na sa unang много tingin раз ay и hindi mo сожгут akalaing тебя relihiyosa. вновь. Sa pananamit pa lamang kasi niya ay malayo ito sa pagiging konserbatibo. May highlight na прости asul ang опять. abot hanggang balikat na buhok nito. Nakashave Научи din ang не magkabilang плакать о gilid ng том, kanyang что buhok katulad нельзя ng потерять. nakalakuhan kapag nagpapa-undercut sila. May nakakabit na hikaw sa ilong nito at may tattoo siya sa taas ng kanyang dibdib. Kakaiba man ang itsura niya ay agad nitong nakuha ang atensyon ko dahil sa unique nitong kagandahan. Sa park kung saan kami unang nagkita ay sa kanya agad napunta ang atensyon ko. Nakaupo lamang siya noon sa isang bench na parang walang pakialam sa mundo habang nagbabasa ng libro. Unique si Eliana, papadudot. Pero ang mas nagpa-unique pa sa kanya sa kabila ng self-expression na pinapakita niya sa publiko ay malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Agad akong naakit sa kakaiba niyang ugali sa puntong hinanap ko pa siya sa Facebook at doon na nagpatuloy ang pag-uusap namin. Naging chatmates kami ng ilang buwan hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako at matapos ang 2 taong relasyon namin ay nakatanggap kami ng isang blessing. Isang baby na bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Nagdesisyon kami ni Eliana Меж na огнем и magpakasal bago терновой pa man niya постелью ipanganak ang из bata. нескольких Pero dahil слов pareho pa kaming walang ipon noon ay sa civil wedding, ang каждый шаг napag-usama был namin pag-iisang смертельным dibdib. нам, как Saka na всегда lamang kami magkakaroon ng повезло. church wedding kapag nakaipon na kami. Если так Нам пера. повезет еще раз, нас не станет совсем. Видит Бог, иногда это лучше, чем полный успех. Мы вернулись живыми от дома, прошел целый век. Eliana! Eliana! Я Buksan mo шепчу naman tong твое pinto! имя, Ano но tong sinasabi все ng magulang mo na имена ayaw mo na? словно снег. Kausapin mo ako! Eliana, lumabas И ka naman когда dyan! солнце вдалое падение откроет нам глаз. Sandro, Eliana, ba't hindi ka pa nakabihis? Ngayon ang kasal natin, nalimutan mo ba? И сомнения Hindi ko nalimutan. посеял, Alam ko и na ngayon ang kasal признаться пора. Ba't hindi ka pa bihis? Malilate na tayo! nakausap mo na ba sina mama? Wala ba silang sinabi sa'yo? Я Nakausap устал, ko na я sila. недужен, Sinalubong и nila ako sa labas. покорный Sabi судьбе. nila, may problema. Ayaw mo na raw. Anong ibig sabihin nun?
никому Ayoko я na не magpakasal, нужен, Sandro. в том Ano? числе и Ayaw mo na тебе. magpakasal? Bakit? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa magpakasal sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano hindi ka pa ready? Alam ko. Pero pwede naman tayo magkaanak nang hindi nagpapakasal, di ba? Pero bakit nga? Anong dahilan? Bakit hindi ka pa handa? Eh doon din naman tayo pupunta. Bakit pa natin patatagalin? Sandro, ayoko magpakasal sa'yo. С Sa ngayon, интересом ayoko pa. смотря. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Sorry, pero Будут parang masyado pa kasing maaga. Masyadong mabilis yung mga nangyayari eh. Paanong mabilis? Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita, pero wala pa ako sa puntong gusto na kitang pakasalan. Paano ang bata? Hindi naman natin kailangan ng kasal para magpakamagulang sa anak natin eh. Pwede natin gawin yon kahit hindi tayo kasal. Pero importante ang kasal para sa isang pamilya. Sagrado ang pagpapakasal. At yun ang kailangan natin para mas mapagtibay pa ang pamilya natin. Alam ko naman yun, pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti itong gagawin natin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Para mo namang sinabi na ayaw mo makasal sa akin. Ang sakit nun, Eliana. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman masiguro itong nararamdaman ko sa'yo eh. Saan ka ba hindi Я sigurado? сдаваться Bakit не parang takot kang буду, magpakasal sa akin? Hindi ko непокорный pa alam. судьбе. Yun ang problema eh. Wala akong maisip na rason kung bakit. Basta ayoko pa. Gusto ko na kapag Ветер kinasal na ako, северный и willing ako южный, emotionally и and mentally. заслужен Pero yung успех. nangyayari ngayon, parang magpapakasal lang tayo dahil buntis ako eh. Всем на Magpapakasal свете tayo я kasi нужен, mahal kita. а тебе Mahal mo rin naman ako, больше di ba? всех. O baka naman pati yun, di ka rin sigurado. Mahal kita. Yun ang sinasabi ng puso ko ngayon. Pero kung hanggang kailan, yun ang hindi ko pa alam. I'm sorry. Ayoko lang talaga magpatali muna sa ngayon. Bata pa ako. Ayoko makagawa ng maling desisyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo kung mahal mo talaga ako. Pero dahil sa mga sinabi mo, pati yata pagmamahal mo sa akin, hindi mo rin alam kung totoo. Please, Sandro. Intindihin mo naman ako. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayoko mapilitan kasi ginagawa mo. Gusto ko rin naman na kusa mo akong pakasalan. Kaya kung hindi ka pa handa ngayon, hindi kita pipilitin. Maraming salamat at naiintindihan mo ako. Aalis na ako. Kailangan ko na magbihis ng damit. Kailangan ko pang sabihan yung iba na hindi natuloy ang kasal natin. Sandro, sorry talaga. Maiwan na kita. Ano pa mang pagpupumilit ko ay hindi na talaga natuloy ang kasal namin ni Eliana Papadudut. Hindi naman pwedeng pilitin ko ang isang tao na pakasalan ako lalo na kung hindi pa siya handa kaya tinanggap ko na lamang ang mga kagustuhan ni Eliana. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa hanggang sa maisilang nito ang anak namin Papadudut. Isang cute na baby girl na pinangalanan naming Safia ang bata. Matapos manganak ay sa amin tumira si Eliana pero hindi rin po ito nagtagal. Matapos ang 5 buwan ay bumalik sa kanila si Eliana matapos siyang makipaghiwalay sa akin. Inamin niya, pati na rin sa pamilya ko na nawala na raw yung pagmamahal niya sa akin. Hindi na raw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang magpakasal sa akin noon, Papadudut. Ang sabi pa niya ay blessing daw ang pagkakaroon namin ng anak na hindi namin inaasahan, kaya thankful siya doon. Pero ang pagbuo namin ng isang pamilya na hindi raw niya nakikitang magiging masaya, yun ay pwede pa raw maiwasan. Papadudut, masakit po para sa akin ang ginawang yun ni Rihanna. Sa puso't isipan ko, ay siya na talaga noon ang inaasahan kong mapapangasawa at makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal ko siya ng sobra-sobra, pero nakakalungkot na hindi pala ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin.
Sa huli ay pinakawalan ko rin siya. Hindi naman niya ipinag-grade sa akin ang anak namin, Papa Dudut. Nagdesisyon kami dalawa na maging co-parent ni Sophia. Kahit hiwalay man kaming magulang niya, ay sabay namin siyang pinalaki at inalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil bata pa si Sophia ay automatic na napunta siya sa kanyang nanay. Kahit na ganoon ay naging maayos naman ang co-parenting setup namin ni Iliana. Tuwing weekdays ay naka Iliana si Sophia at kapag weekends naman ay nasa bahay namin siya. Kapag birthday naman ang bata ay sagitan kaming dalawa. Noong first birthday at binyag nito ay naganap ang selebrasyon sa isang malaking venue. Noong second birthday ng bata ay sa bahay ni Iliana ito nangyari at sa amin naman nag-celebrate si Sophia ng third birthday niya. Pagsabit ng Pasko ay kasama namin ang anak ko samantalang sa New Year naman sila magkasama ng kanyang ina. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Iliana kahit nahiwalay na kami, Papa Dudut. Kahit paano hindi naman namin ipinaparamdam sa bata na wala siyang magulang. Hindi namin siya pinabayaan at nilunod namin siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Dumaan ang kataon na gano'n ang setup ng pamilya namin. Nakapanong na rin wala na talaga kaming nararamdaman ni Iliana para sa isa't isa. Naging matalim na magkaibigan na lamang kaming dalawa at sa katunayan ay sa akin pa nga humihingi ng love advice ko sa Iliana noong nagkaroon siya ng bagong lalaki sa buhay niya. Да ни о чем и петь, да не сгореть, хотя бы тлеть. Oh, Sandro, ang aga mo magsundo ngayon ah. Dadaan pa kasi kami sa grocery. Medyo marami kaming bibilin ngayon. Talaga? Bakit? Anong meron? Halika, pasok ka muna. Nag-promise ako kay Sophia na magpipiknik kami ngayon kasama lola niya. Kaya ilalabas ko sila mamayang hapon. Exciting naman. Kaya naman pala gustong-gusto na niya makasama daddy niya ngayon eh. Alam mo bang maaga rin siyang nagising ngayon? Siyempre, daddy's girl yan eh. Asus, maupo ka muna. Salamat. Nasaan na si Sophia? Nasa kwarto niya, nag-aayos pa ng gamit niya. Isang oras na yata naghahanda yung batang yun eh. Hindi makapili ng damit na dadalhin niya. Sige, antayin ko na lang siya. Maaga pa naman eh. May ba tayo? Tama ba tong nakikita ko? Bakit? Naglilinis ka? Oh, bakit? Dati naman ako naglilinis ng bahay ah. Parang hindi naman. May bisita ka ano? Oo, may inaantay akong bisita ngayong araw. Kaya naman pala nag-general cleaning eh. Sinong darating? Manliligaw mo? So eto na nga, yung usapan natin last time, yung lalaking tinatanong ko sa'yo, naalala mo pa ba? Yung musikero na nagbabanda-banda sa mga bar? Oo, yun nga, si Harold. Siya yung bisita mo ngayon? Oo, siya nga. Inaya ko siya dito sa bahay para makapag-banding kaming dalawa. Teka, kayo na ba? Ang bilis naman. Hindi pa, getting to know pa lang kami. Naks, getting to know. Bakit ako noon? Di mo naman ako inimbita sa bahay mo. Eh, wala pa naman akong bahay nung sinaulo ka. Alam nga namang dalhin kita sa bahay ng magulang ko. Sa bagay, may punto nga naman. Pero ang bilis naman. Kailan lang nung nagtatanong ka sa akin ng opinion ko tapos ngayon, inimbita mo na agad dito sa bahay mo? Ganito kasi yun. Di ba nga nagtanong ako sa'yo kung ano yung mga signs na nagkakagusto sa'yo ng isang lalaki? Oo, madami akong binanggit na example sa'yo. Halos lahat ng yun nakita ko kay Harold. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kinonfront ko siya kung may gusto ba siya sa akin o wala. Lah, ang desperado naman ang dating mo nun. Ay naku, matanda na ako para magpakipot pa, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin magpatwidams. Gusto ko siya eh, so kung gusto niya ako, edi push na agad tayo sa ligawan portion. Ba't pa namin patatagalin? Ang laki na talaga ng pinagbago mo. 5 years ago, hindi ka naman ganyan eh. Siyempre, tumatanda na. Dapat galaw-galaw, baka single na pumanaw. So ano namang gagawin nyo dito? Maglilinis, ganon. Hindi. Magmo-movie marathon kami, tapos magluluto. Movie marathon at luto lang ba talaga? Di ako naniniwala. Hoy,
kwarto niya. Di pa yung nagbe-breakfast ha? Ako nang bahala. Bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Pero Eliana, seryoso. Alam mo na ginagawa mo kaya nitiwala na ako sa'yo. Nag-mature ka naman na. Marami ka nang natutunan habang tumatanda kaya sana this time, dapat sure ka na sa mga pinagagagawa mo, okay? Huwag mo na akong alalahanin. Alam ko itong ginagawa ko. Hindi na ako yung Eliana noon na walang kasiguruhan sa buhay. Mabuti kung ganun. Enjoy sa movie marathon yung dalawa. Sira ulo. Не сбиться с пути. Даже если громкая жизнь и тихая Nung смерть nagsimulang mag-aral si Sofia, твое ay pinasok namin siya sa isang private preschool na pinamamahalaan ng church namin. Gusto ko kasi na habang bata pa si Sofia, ay matutunan na nito ang mga aral sa Biblia at makilala na niya ang Diyos. Pumayag naman si Eliana sa gusto ko, Papa Dudut. Maganda ang paaralan na yun. Dahil doon din ako nagtapos ng nursery at kindergarten. Noong mga panahon na yon ay nakahanap na rin si Eliana ng panibagong pag-ibig. Sa pagdating ng bagong lalaki sa buhay niya ay medyo inilayo ko ang sarili ko sa kanya para hindi ako maging sagabal sa relasyon nilang dalawa. Lalo na't may nakaraan kami ni Eliana. Ayoko na makaramdam sa akin ng threat ang boyfriend niya kaya nag-set kami ng boundary bilang mga magulang ni Sofia. Matapos ang 2 taong relasyon nila ay pinakasalan ni Eliana ang boyfriend niya na si Harold. Sa pagkakataon yun ay biglang nagkaroon ng 2 ama si Sofia. Isang bagay yon na hindi ko napaghandaan, Papa Dudut. Aaminin ko na ako yung na-threatened dahil sa pagdating ni Harold sa buhay ng anak ko. Ako ang biological dad ni Sofia pero si Harold naman ang stepfather niya na lagi niyang nakakasama. Doon ako naiinggit dahil simula nung dumating si Harold ay naging magulo na ang setup namin. May pagkakataon noon na hindi na nasusunod ang schedule namin ni Eliana dahil during weekends na dapat ay nasa akin si Sofia ay lagi silang nasa labas para daw magkaroon sila ng family bonding. Biglang feeling ko ay nag-left out ako, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay naitsapwera na lamang ako sa buhay ng anak ko. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay kinausap ko si Eliana tungkol sa problema ko, Papa Dudut. всем будет светло, даже когда погаснут все фонари, и пусть зайдет солнце, солнце твоей вечной любви. Sandro? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba na-receive yung message ko? Anong message? Wala akong natatanggap na message. Sabado ngayon. Nandito ako para kunin si Sofia. Hala, nag-message ako sa iyo kagabi. Nagpaalam ako na lalabas kami nila Harold ngayon at isasama namin si Sofia. Ano? Sa akin siya dapat ngayon ah. Nag-promise kasi kami na dadalhin namin siya sa theme park kasi maganda yung grades niya. Eliana naman. 2 araw na nga lang meron ako sa anak ko. Babawasan niyo pa? Sorry na, sinabihan naman kita kagabi. Akala ko okay lang kasi hindi ka nag-reply. Hindi ako nag-reply kasi wala nga ako na-receive na message. Ano ba naman yan, Eliana? Pasensya na talaga. Hindi pwede yan. Kukunin ko ang anak ko. Nasaan na siya? Sandali lang. Ganito na lang, sa Lunes, Sunday tsaka Monday sa'yo titira si Sofia. Okay lang ba yun? Hindi okay yun. May trabaho ako sa Lunes. Sinong titingin sa bata? Tsaka may klase siya. Sabado at Linggo ang napag-usapan natin. Kaya yun ang dapat na masunod. Ilabas mo na si Sofia. Huwag ka namang selfish, Sandro. Inaabangan ni Sofia tong araw na to eh. Excited na nga siya umalis. Huwag ka namang killjoy. Ako pa ngayon yung killjoy. Ikaw tong hindi sumusunod sa usapan natin. Ibibigay ko na nga siya sa'yo sa Lunes eh. Ayaw mo ba yun? Pati Martes na rin kung gusto mo. So ganito na ngayon ang sistema natin. Wala nang schedule.
Kung kailan mo gustong kunin yung bata, kunin mo na lang basta. Okay, sige. Oo, mali ko na. Hindi ko sinabi sa'yo ito ng mas maaga. Sorry. Pero pagbigyan mo na yung bata kahit ngayon na lang. Sige na, kunin nila si Sophia. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi natin ito naayos. Naayos ang alin. Ito, bata may ganap kayo. Ako na lang lagi yung mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Ako na nga yung nagtatawang oras dito kasama yung anak ko. Ako pagkukulangan nyo. O sige, ganito na lang. MWF sa akin si Sophia, tapos TTHS sa'yo naman siya. Eh paano yung linggo? Siyempre sa akin siya, ako yung nanay. At bakit naman sa'yo? Naangay ka pa ba? Mas tumawin na nga yung araw ko kasama si Sophia. Dati Sabado, Linggo lang. Ngayon Martes, Huwebes at Sabado ka na. Cheesy ka pa? Ati tayo sa linggo. Lang seryoso? Ayaw mo pa ipamigay? Tumatanda na si Sophia. Gusto kong makasama ang anak ko bago siya maging cold na teenager. O sige, total manggagaling siya sa'yo ng Sabado. Sa'yo na rin yung Linggo ng umaga. Akin yung Linggo ng gabi hanggang Lunes. Ayos na ba yun? Yan, dapat ganyan. Para fair. Ang dami mong alam. Ano, okay na? Pwede na namin kunin si Sophia ngayon. Oo, okay na. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Ingat ka rin pa, uwi. Teka, sandali lang. Ano? Kailan magsisimula yung bagong schedule natin? Ano? Pati ba naman yan? Next week. Okay? Goods na ba? Mabuti na yung sigurado. Okay na ako sa next week. Sige na, paliliguan ko pa si Sophia. Sandali. Ano na naman, Sandro? Sinasayang mo oras ko eh. Magpapakita lang ako saglit sa anak ko. Galit agad. Nandito na ako. Alam nga namang di ko siya kumustahin. Halika na, pumasok ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sumabay ka na rin sa akin. Magkaiba ang parenting style namin ni Harold Papadudo. Kung ako ay masyadong protective sa anak ko, si Harold naman ay ibang style nito pagdating sa pag-aalaga kay Sophia. Hinahayaan lang niya ang bata na maging curious sa mga bagay-bagay kahit na minsan ay napapahamak niya ito. Minsan ay pinipilit rin niyang matuto ang bata sa mga bagay na hindi naman interesado ang anak ko. Katulad na lamang yung binilhan niya ito ng bike para daw matutunan itong magbisikleta. Okay na naman sana yun para sa akin, Papadudot, pero ang ginawa ni Harold ay tinanggal nito kaagad ang training wheels ng bike para daw mas mabilis matuto si Sophia. Ang ending ay nabungkusan ng isa sa mga batang kalaro na nagbabike din. Natumba ang bata at natituloy ang braso nito. Agad naman siyang natakbo sa ospital at mabilis na naayos ang problema, pero bilang isang ama ay hindi ko nagustuhan ang mga nangyari. Ang nakakainis pa, Papadudot, ay tuwing ino-open ko kay Iliana ang mga bagay na napapansin ko ay nagagalit siya sa akin. Mas kinakampihan niya ang asawa niya na naiintindihan ko naman, kaso nga lang ay hindi man lang niya buksan ang isipan niya para maintindihan din ito kung ano ang kinukumpara. Hanggat maaari ay nasukusan ng mag-away kami dahil hindi na nga maganda para kay Sophia na hiwalay ang magulang. Mas lalong hindi maganda na magkaaway pa kami. Kaya mas tinawakan ko na lamang ang pag-iisip ko, Papadudot, para mas maayos ang maging pag-uusap namin kina Iliana at Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, as expected ay mas pinaboran pa rin ni Iliana ang asawa niya kahit na may point naman ako sa pinaglalaban ko. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na habang bata pa ay matuto na sa maraming bagay si Sophia para sa paglaki nito ay hindi siya mabigla. Hindi raw dapat siya binibaby. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon na mag-isa. Pero para sa akin naman, Papadudot, ay hindi magandang estilo yun ang pagpapalaki sa bata. Dapat ay hayaan natin silang kusang matuto sa mga bagay kung saan sila interesado. Mas maganda na panahon mismo ang magbigay aral sa bata kesa ipinagpipilitan natin sa kanila ang bagay na hindi naman nila gusto. Katulad na lamang sa pagbabike. Hindi mahilig sa labas si Sophia. Mas gusto niyang manatili sa loob ng bahay para maglaro, magbasa o mag-drawing.
Ang naging rason ni Eliana kung bakit pinipilit niyang lumabas si Sofia ay para lumakas daw ang resistensya nito. Kailangan niyang madungisan at masugatan para mas lumakas ang pangangatawan nito. Mas maganda rin daw yon para magkaroon siya ng kaibigan. Isa pa ay mahaba-haba ang bakasyon nila. Kaya sa halip na nasa loob ng bahay at babad sa cellphone, ay ginagawa nila ito ng paraan para makapaglaro siya sa labas. Doon ako nagkaroon ng isang magandang ideya. Total ay bakasyon naman ay naisip kong i-enroll si Sofia sa Vacation Church School or VCS ng aming church, Papa Dudut. Kahit papaano ay pinagbigyan naman nila ako sa hiling kong ipasok si Sofia sa VCS. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Dito ba yung VCS? Vacation Church School? Opo sir, dito po. Ilang taon na po ba si baby girl? 9 years old. Ah, dito nga. 8 years old and up. Ako ang magiging teacher nila. 7 pababa naman, dun sila sa kabilang classroom kasama si Teacher Loida. Ah, baby girl, pasok ka na sa loob para makilala mo mga classmate mo. Oh, pasok ka na raw, Sofia. Huwag makulit, okay? Oh, tingnan mo. Naman lang marunong magpaalam. Mga bata talaga ngayon. Excited lang po siguro. Ikaw yung magiging teacher nila. Yes po, ako nga po. Pakibantayan na lang siya. Tahimik lang yan, karaniwan. Pero kapag nakahanap ng makulit na kalaro, lumalabas din yung pagkamakulit niya. Huwag kang matakot na pagalitan siya kapag nagkataon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Safe po sila dito. Ano nga ulit pangalan mo? Michi po. Ako naman si Sandro. Nice to meet you po. Preschool teacher ka rin ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Nag-aaral kasi dati dito sa Sofia. Kaya kilala ko na yung mga teachers dito. Si Teacher Loida, nursery teacher yun sa Sofia. Opo, bago lang. Pero matagal na rin akong teacher. Sa ibang church nga lang. Ah, so same religion ba tayo? Parang gano'n na nga po. Baka kilala niyo po yung father ko. Pastor po siya. Siya actually yung bagong papalit dito. Magpapalit na naman ba ng pastor? Opo, next month. Anong pangalan ng father mo? Pastor June. Baka po kilala niyo siya. Si Pastor Jun yung mestizo na matangkad. Tama ba? Siya nga po. Tatay ko siya. Oo, naalala ko na siya. Naging pastor na siya dati rito eh. Bata pa ako nun sa pagkakaalala ko. Ah, oo. Naging pastor na siya dati dito. Baka nga nagkasabay na tayo sa church service nun eh. Pero nag-destino din agad si Papa sa ibang church. Kaya parang 2 taon lang yata siya rito dati. Oh, I see. Tapos ngayon, babalik na ulit siya rito. Oo, by next month. Tapos ako naman, lilipat na rin dito. Dito na rin ako magtuturo ng preschool. Mabuti naman, para may bagong mukha dito sa church natin. Pero nakaaga yata yung paglipat mo. Nag-volunteer talaga ako rito kasi naka-maternity leave pala yung asawa ni Teacher Loida. Wala siyang kasama kaya hinugot ako mula sa amin para samahan siya rito. Oo, malapit na kasi yata mga anak si Teacher Alice. Dadalawa lang kasi silang teacher dito eh. Compared sa ibang lugar, maliit lang kasi yung school dito. Kaya konti lang din ang nag-enroll. Kaya nga po. Pero parang next year, plano nilang palawakin pag school para mas maraming ma-accommodate na bata. Talaga ba? Mabuti naman kung gano'n. Plano pa lang naman yata, pero hindi ko sure. Narinig ko lang sa papa ko. Sana matuloy kung sakali. Sana nga po. O paano po yan? Mauna na po ako sa loob ha. Inaantay na ako ng mga bata. O sige, sige. Babalik na lang ako kapag uwian na. Ano ulit oras matatapos? Mga 11:30, pwede nyo nang sunduin yung mga bata. Okay, got it. Sige, nice meeting you ulit. Ingat po kayo. Papadudot nakapagtapos si Michi sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Preschool Education. Simula noon ay isa na siya sa mga naging teacher ng preschool na ipinatayo ng church namin. Maraming branch ang church namin, papadudot, at sa bawat church ay may sarili silang preschool.
Galing pa sa ibang lugar si Michi pero magkapareho kami ng religion. May isa siyang kapatid na lalaki na nagtatrabaho naman bilang marino. Malit na babae lamang siya, sweet siya at mahiyain. May pagkakahawig siya kay Shaira Diaz na laging mapungay ang mga mata. Siyang naging teacher ni Sophia sa isang linggong PCS nila. Sobrang saya ng anak ko noon dahil hindi niya nakita ang mga dating nagkaklase at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nagkaroon siya ng pagkakataong mahalin ang mga istorya sa Biblia. Yun ang goal ng Vacation Church School, Papa Dudut. Ginagawa ito taon-taon para magpatibay ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoon. Maliban doon ay naghihinang din ito ng creativity nila dahil binibigyan sila ng sapat na panahon para sa creative skills nila. Half day lang ang VCS mula sa bahay nila. Iyana ay sinusundo ko si Sophia ng alas 7 ng umaga para dalhin sa church namin. At saka ko siya binabalikan kapag lunch break ko na sa trabaho. Kasabay ng isang linggong pag-aaral ni Sophia sa mga salita ng Diyos. Ay nagkaroon naman ako ng pagkakataong makilala ang teacher niya si Michi, Papa Dudut. Поднимаю ворот, но перед дверью последний все же вернусь. Скажу, что забыл ключи, и при мерцании свечи мы их вместе поищем. Листья с крыльца унеси гордый ветер и грусть. Мою безутешную Sandali, tatawagin ko lang Huwag siya. na muna. Hayaan mo na muna siya makipaglaro. Total, last day na nila ngayon. Okay, sige. Nakakalungkot kasi last day ng PCS. Isang linggo lang kami nagkasama ng mga bata pero napamahal na agad sila sa akin. Miss ko sila. Pero may graduation pa naman sila bukas, di ba? Oo, pagkatapos ng church service, graduation nila kasi noon. May isang araw pa para makabanding sila. Oo nga. Tsaka magkakaroon din pala ng lunch dito after. May mga parents kasi na nag-donate ng pagkain. Dito na kayo mag-lunch ni Sophia bukas. Talaga? Oo. May isang nag-offer ng pagkain tapos naging domino effect na. Nag-pledge na rin yung iba. Parang susobra na nga yata yung pagkain eh. Kaya dito na kayo kumain para mas marami. Mas masaya. Nako, nakakahiya. Wala man lang akong maibigay na pagkain. Tulungan mo na lang ako mag-prepare after ng graduation. Total pareho naman tayo nga attend ng church service eh. O sige, ganun na lang para may ambag ako. Kumusta na nga pala yung nabanggit mo sa akin last time? Last time? Ano yun? Yung sinasabi mo na problema mo sa asawa ng mama ni Sophia? Harold? Yun yata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko. Ah, yun ba? Wala namang problema kina Eliana at Harold. Actually, ako yung problema. Bakit mo naman nasabi? Hindi ko kasi maiwasang ma-left out sa buhay ng anak ko eh. Alam mo yung FOMO? FOMO? Ano yun? Yung fear of missing out. Kina Eliana kasi, may mami at daddy na si Sophia doon. Kumbaga, kompleto na silang pamilya. Out of the picture na ako. Para bang kahit mawala ako, okay lang kasi may tatayo namang ama kay Sophia kapag nagkataon. Yun ang problema ko ngayon. Hindi naman dapat pinoproblema yan. Kahit may asawa na yung mami ni Sophia, ikaw pa rin naman ang tatay niya. Tsaka isa pa, hindi ka naman katulad ng ibang tatay na basta na lang tinatakasan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Ikaw, never mong iniwan si Sophia kahit nahiwalay na kayo ni Eliana. Never kang mawawala sa buhay ng anak mo kasi nagpakaama ka sa kanya. Basta, wala naman talagang dapat ikatreten pero ewan kung bakit natetreten ako kay Harold. Para bang nag-aagawan na kasi kami sa atensyon ni Sophia. Hindi ka talaga dapat ma-threaten kasi nagagawa mo naman ng maayos yung role bilang ama ni Sophia eh. Sa katunayan, nung nag-drawing kami ng family portrait nung nakaraan, dalawa kayo ni Harold na tinrawing ni Sophia. Ibig lang sabihin nun, kahit may stepfather na siya, hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip ng anak mo. Naiinggit lang siguro ako kasi mas nabibigyan nila si Sophia ng mas maayos at buo na pamilya. Kaya mo rin namang ibigay yun kay Sophia eh. Ha? Paano? Anong paano? Ginagawa mo na mismo yung sinasabi ko. Nagiging mabuti kang tatay para sa anak mo. Dun pa lang,
Napaparamdam mo na kay Safia kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Alam mo, Sandro, huwag mong ituring na karibal si Harold. Pareho nyo namang mahal si Safia eh. Pareho kayo nakapakanan nung bata ang hangad. Siguro magkaiba lang kayo ng style ng pag-aalaga pero at the end of the day, iisa lang ang goal nyo at yun ay mapalaki ng maayos si Safia. Sa bagay, tama ka naman. Swerte nga si Safia eh kasi hindi lang 2 kundi 3 magulang niya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanya. At soon, kapag nakahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo balang araw, hindi lang 3 kundi 4 na ang tatayong magulang ng bata. 2 ama at 2 ina. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagkatotoo nga ang mga sinabi sa akin ni Michi at naging 4 ang mga magulang ni Safia. Maliban sa amin ni Eliana na biological parents nito ay nagkaroon din siya ng mga step-parents, si Harold at saka walang iba kundi si Michi. Kung paano kami nagkatuluyan ni Michi ay nagsimula ang lahat nung natapos ang VCS nila ni Safia. Nagkaroon na kami noon ng bagong pastor sa church namin at eto nga ang tatay ni Michi. Dahil doon ay mas naging close pa kaming 2 ni Michi at mas tumibay ang pagsasama namin dahil sabay kaming nagsisilbi sa church namin. Sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na akong na-develop ang feelings ko para sa kanya hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Nagkaroon kami ng 3 taong relasyon bago namin naisipang magpakasal na. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon kami ng sariling anak. Papa Dudut, 13 years old na ngayon si Safia at may 3 na siyang nakababatang kapatid. Ang anak namin ni Michi na si Miggy at ang 2 anak naman ni Eliana at Harold. Sa tulong ni Michi ay unti-unti ko ring natanggap na hindi ko kontrol ang buhay ni Safia. Ganon din na hindi ko kontrol ang pagpapalaki sa kanya ng iba pa niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lamang ay mas nilawakan ko pa ang pag-iisip ko at sinubukang makipagtulungan kina Eliana at Harold para may pagpatuloy namin ang maayos na pagpapalaki kay Safia. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Papa Dudut. To God be the glory, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandro. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.